Halina tayo't panoorin ang mga aral at mga mensahe ng makabagong panahong katuruan. Mga katuruan at aral na nagmula pa sa lumang kaban ng tipan. Mga katuruan, mga hula, mga mensaheng matagal nang kinalimutan ng kasaysayan. At sa ngayon, tayo ay nasa dulo na ng huling panahon, ay muling binuhay ang salita, ang diwa na dala ng mensahero na siyang galing dito sa dulong silangan. Mga kalamang lumipas, libu-libong taon na ang nakaraan. At ngayon ay muli matutunghayan dala ng mga mensaheng ating pag-aaralan. Ihanda ang ating sarili, buksan ang ating diwa, pansinin at timbangin ang mga katuroang, bigyan diin ang mga aral na matututuhan, mga aral at mga katotohanang na siyang magpapalaya sa ating nakaraan. Na sa ating mga loyal supporters. Ang video na ito ay isang mahalagang paalala na kumapit po tayo sa salita ni na Propeta Daniel, Isaiah, Ezekiel, and John of Revelation. Kapag taliwas sa salita ng ating mga propeta ang sinasabi ng isang preacher, ibig sabihin siya ay isang bulaang propeta. Pansinin niyo po, hindi man lang binabanggit ng mga bulaang propeta ang sinasabi ng mga propeta sa Biblia. Bagkus, tinatabunan nila ang mga ito ng mga wushy-wushy research at references. Hindi pa ba kayo nagtataka? Gaya na lang ng sinabi ni Propeta Daniel na susulat sa Daniel 10 verse 4, "And in the 4 and 20th day of the first month, as I was by the side of the great river which is Hiddekel." Nasa pangpang siya ng Hiddekel noong nagkaroon siya ng vision. Pero sinasalungat yan ng mga bulaang propeta. Nasa bottom of the ocean daw ang Hiddekel. Pinalalabas nilang sinungaling si Propeta Daniel. Sa Genesis chapter 2 verse 14 naman, nasusulat, "The name of the third river is Hiddekel. This is the one which flows in front towards the east of Assyria." Wala pong Assyria sa gitna ng Indian Ocean. Hindi rin po ito isla para tumama ang bottom of the ocean theory. Simple lang, kung ang Hiddekel ay nasa bottom of the ocean, paano niyang tutumbukin ang silangang bahagi ng Assyria? Paanong nagkaroon ng vision si Prophet Daniel sa pangpang ng Hiddekel kung nasa bottom of the ocean yan? Simple lang po, di ba? Ngunit, pilit pa rin binabaluktot at tinatabunan yan. Tapos, sasabihin 3 years na daw sila at ang Ophirian heritage ay 3 months pa lang. Ito ang sasabihin namin. The greatest lies of the ages are centuries old. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan kahit ilang centuries pa yan lumipas. Bakit kami nagpapaalala? Expected po kasi natin na mangyayari ito at yan ay simula pa lamang. May nangyayari ngayon sa grassroots na isang organizing activity. This is something big more than what you think. Akala nyo ganyan-ganyan lang yan. Hindi po. Community or grassroots mobilization po ang nangyayari. Watch out for the big agenda behind. Later, makikita mo na ang mga representatives niya na naglalabi na sa Senado at Kongreso. Isa lang ang target niyan. Gusto nilang kontrolin ang foreign policy ng Pilipinas by influencing both yung mga lawmakers at electorate. Nag-iipon lang yan ng mga supporters, chapter by chapter sa bawat probinsya at municipalities.
Multi-system approach po yan. Tawagin nating project o fear. Target nilang impluwensyahan ang foreign policy dahil sa oras na tayo ay umanib sa samahan ng mga bansa na nasa teritoryo ni Shem, buo na ang silangan. Wasak si Gog at Magog. Kaya pilit nilang binabaluktot at iniimpluwensyahan ang mga Pilipino. Kaya hindi nakakapagtaka kung dumating ang panahon na magkakaroon ng mga rally at paglalabi sa Kongreso galing sa bottom of the ocean. Gulat sila dahil may isang Ophirian heritage na biglang sumulpot. Kitang-kita kasi natin ang pattern. Project Christianization noon, ngayon naman Project Ophir. Mystery Babylon talaga. Look back at our history na pilit nilang itinago. Pero sumingaw din. Ecclesiastes chapter 1 verse 9, what has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Sila pa rin yan, mga Europeans na nagpahirap sa mga ninuno natin. Kung maibalik man sa atin ang pangalang Ophir, dapat lang lahi nila ang nagbura niyan, lahi din nila ang magbabalik. Parang balanggiga bells lang. Ninakaw nila, ibalik nila. Ang lagay ba ay utang na loob pa rin ng mga Pilipino ang pagbabalik nila ng mga yan? Wow ha! Ito ang challenge ng Ophirian heritage. Kung talagang sinusuportahan nila ang katotohanan, pakidiscuss po sa mga conferences ang transatlantic slave trade at ang Philippine Genocide of 1898 hanggang 1906. Pakidiscuss din kung sino ang mga totoong Hebreo na tumupad sa Deuteronomy 28 at ano ang relasyon nila sa mga Pilipino. Tingnan natin ang totoong spirit ng may sugo dyan. Let me speak in English. Here is the final challenge from Ophirian heritage. If you really care for the truth, why don't you discuss in your conferences the details of transatlantic slave trade and the Philippine genocide of 1898 to 1906? Who are the true Hebrews who fulfilled Deuteronomy 28, and how are they related to the Filipinos? Reveal the truth. Let us test the spirit that sent you. Sa mga kapwa Pilipino, may plano sa atin ang Ama. Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa kanyang kaparaanan. May mga gagamitin siyang tao para sa atin. Isang lahi na hindi sumali sa transatlantic slave trade at wala ding history na dinigma ang mga Pilipino. Tandaan natin, ang divine intervention o kaparaanan ng Ama ay dumarating sa isang paraan na hindi natin inaakala. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. At kung meron po kayong natutuhan, please share the video link. At kung may mga katanungan na nais malaman, please contact ang link na nasa ibaba nito. Maraming pong salamat. Sa muli, umayo po tayo ng may kapayapaan.